Isang 15 anyos na dalagita ang dumating sa tahanan ng pamilya ng kanyang asawa. Dala ang paniniwalang magsisimula na ang isang masaya at tahimik na buhay may asawa. Hindi niya kailanman inakalang ang gabing yun ang magiging huling sandali ng kapayapaan na mararanasan niya sa buong buhay niya. Ang lalaking pumasok sa kanyang higaan kinabukasan ng gabi ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang kanyang biyanan, isang kilalang Maotian sorcerer sa Malaysia. Sinasamba ng libu-libong tagasunod at itinuturing bilang isang buhay na Diyos. Unti-unti niyang ginawang buhay na bangungot ang buhay ng dalagita mula sa sandaling yon. Ngunit nasaan ang asawa ng dalagita sa lahat ng nangyari? At paano nga ba nagtapos ang trahedyang ito? Isang gabi noong 1986, umalingaw-ngaw ang mga kakaibang bulong at dasal mula sa isang dalawang palapag na bahay sa Bala Garden Road sa lungsod ng Seremban, Malaysia. Paulit-ulit na maririnig ang pabulong na tinig. Munting demonyo, halika at kumain. Isang matapang na amoy ng sinunog ang kumalat sa hangin. Sa loob ng isang silid na nakaharap sa timog, may nakatayong altar ng ritual. Napapalibutan ng 6 na estatwang kahugis ng bata. May taas na humigit kumulang 20 pulgada bawat isa. 2 lalaki at isang babae ang nakaluhod sa sahig. Nagsusunog ng pulang tela at papel na Diyos, habang paulit-ulit na binibigkas ang parehong nakakakilapot na awit. Bigla umalingaw-ngaw ang halakhak ng mga bata, sapat upang mangilapot ang sino mang makarinig. Kinaumagahan, nadiskubre ng mga residente na may nakakalat na bigas sa harapan ng kanilang mga pintuan, dahilan upang mapalot ng takot ang buong komunidad. Ang bahay ay pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Xu Jinhee na kamakailan lamang ay lumipat sa Bala Garden. Mabilis kumalat ang mga chismis na ang bahay ay regalo umano mula sa kanyang mga tagasunod. Ngunit sino nga ba si Xu Jinhee? At bakit may magbibigay sa kanya ng isang buong bahay? Tulad ng marami, nagsimula si Xu Jinhee bilang isang karaniwang tao. Nagtrabaho siya sa isang pabrika ng kahoy at kalaunan ay naging truck driver matapos mag-asawa. Ngunit nagbago ang lahat ay isang gabi nang managinip siya tungkol sa isang sinaunang immortal. Sinabi ng nilalang na dumating na ang kanyang panahon, na kailangan na niyang akuin ng isang mas malaking tungkulin at tulungan ng iba sa kanilang paghihirap. Itinuro ng immortal ang kawalan at biglang napalot si Xu Jinhee ng isang nagniningning na gintong liwanag. Pagkagising niya, tila magaan ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay puno ng mga mistikong simbolo at anting-anting. Mula noon, naniwala si Xu Jinhee na siya ay muling isinilang bilang isang Maotian sorcerer. Agad siyang nagtipon ng mga gamit sa ritual at nagtayo ng altar sa kanyang tahanan sa Ulu Village. Pagkatapos ng kanyang arawang trabaho, nagsimula siyang magsagawa ng panghuhula, magbigay ng mga payo at magsagawa ng mga ritual ng pagpapagaling. Sinasabing hindi nagkakamali ang kanyang mga prediksyon at may mga karamdaman na itinuturing noon na hindi na magkakamot ang biglang gumagaling sa ilalim ng kanyang pangangalaka. Higit pa rito, napakaliit lamang ng kanyang sinisingil at madalas ay tinutulungan pa niya ang mga kapuspalad nang walang hinihinging kapalit. Dahil dito, lalo pang dumami ang kanyang mga tagasunod at hindi nagtagal ay tumanggap na siya ng mga dose-dose ng mga disipulo. Ngunit makalipas ng ilang panahon, malubhang nagkasakit si Xu Jinhee at hindi na kayang ipagpatuloy ang trabaho bilang truck driver. Napilitan siyang manatili sa bahay at maging full-time na sorcerer upang buhayin ang kanyang pamilya. Dahil dito, kinailangan niyang itaas ang bayad sa kanyang panghuhula at ang mga ritual. Sa kabila nito, hindi nabawasan ang kanyang mga tagasunod. Unti-unti napagtanto ni Xu Jinhee na mas madali at mas malaki ang kita sa panghuhula kaysa sa pagiging isang truck driver. Isang araw, isang lokal na opisyal ng gobyerno ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong. Ayon dito,
may isang bahay na pinaniniwala ang may multo at kailangan ng ritual para mapalayas ang masamang espiritu. Bago pa man makapagsalita si Xu Jinhee, iniabot na agad ng opisyal ang 100,000 ringgit o mahigit 1.4 million pesos sa kasalukuyan. Ito ang unang malaking natanggap ni Xu Jinhee sa kanyang buhay. Dito niya tuluyang napagtanto na kahit gaano kataas ang kanyang singil, may mga taong patuloy pa ring lalapit sa kanya, kabilang na ang mga opisyal at mga mayayaman. At kapag ang mga taong ito ay nasasangkot sa mga isyu o akusasyon, sadyang ipinipikit na lamang nila ang kanilang mga mata. Sa puntong ito, si Xu Jinhee ay may pera at proteksyon na. Habang lumilipas ang panahon, kinain siya ng kasakiman at sa kanyang libreng oras ay nagsimula pa siyang magsukal. Ngunit dahil sa patuloy niyang pagsuway sa kanyang konsensya, tila may papalang nagmula sa langit. Sa isang relihiyosong pagdiriwang, inihanda ni Xu Jinhee ang lahat at inimbitahan ang kanyang mga tagasunod upang magsaya. Ngunit nang simulan na niya ang ritual, lahat ng malalaking insenso na nakahanay sa gilid ng kalsada ay biglang napali sa gitna. Ang mas nakakakulat, perpektong makinis ang pagkakapali at eksaktong nasa gitna ang putol ng bawat isa. Nayanig ang buong komunidad sa pangyayaring ito. May mga naniniwalang sadyang ginawa ito ni Xu Jinhee, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay parusa ng langit dahil imposible raw para sa tao na makabali ng insenso ng ganun kapantay. Pinili ni Xu Jinhee na iwasan ng isyu at hindi na ito ipinaliwanag. Hindi nagtagal, noong 1986, inilipat ni Xu Jinhee ang kanyang pamilya sa isang 2 palapag na bahay sa Bala Garden Road, Dangpulak sa lungsod ng Seremban. Pagkatapos sa manirahan doon, lalo pang lumawak ang kanyang reputasyon. Maraming opisyal at mayayaman ang patuloy na lumalapit sa kanya upang humingi ng payo. Kalaunan nasangkot si Xu Jinhee sa isang duelo ng mahika laban sa isa pang sorcerer. Nagsimula ang duelong ito dahil sa isang 19 years old na dalaga na sinasabing isinumpa. Si Xu Jinhee at ang bagong sanay na sorcerer na si Wu Ting ay nagharap. Kapwa ipinakita ang kanilang mga di umano'y kapangyarihang supernatural. Sa huli, gumaling ang dalaga sa ilalim ng pangangalaga ni Wu Ting. Bagamat natalo si Xu Jinhee sa laban, ginawaran pa rin siya ng Perik Chinese Religious Coordination Council ng isang gintong plake na may nakasulat na ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Isa itong malinaw na pagkilala sa kanyang kakayahan. Labis niya itong pinahalagahan at isinabit sa pinakamataas na bahagi ng kanyang altar. Dahil sa duelong ito, lalo pang sumikat si Xu Jinhee at halos lahat ng lugar ay kilala na ang Maotian sorcerer na ito. Ngayon, ano nga pa ang tunay na katotohanan sa likod ng kanyang kwento? Balikan natin ang taong 1988. Noong panahong yun, isang mag-asawang nagkangalang Wu Xinfa at Shen Xinyue mula sa Selangor ang bumisita sa Maotian Ritual Altar sa Seremban City upang magbigay kalang. Doon nila nakilala si Xu Jinhee. Matapos ang ilang pag-uusap, tinanong sila ni Xu Jinhee kung mayroon ba silang anak na talagang hindi pa kasal at ibinanggit niyang mayroon siyang 17 anyos na anak na lalaki na nagngangalang Agwang. Dahil ang mag-asawang Wu ay tapat na tagasunod ni Xu Jinhee at nang malaman nilang nais ng mag-ayos ng kasal, masaya nilang ipinakilala ang kanilang 15 anyos na anak na babae. Agad na ipinakiusap ni Xu Jinhee na dalhin ang dalaga sa altar. May 6 na anak ang pamilyang Wu at ang dalagang ipinakilala upang ipakasal sa pamilya ni Xu Jinhee ay si Wu Shuihua, mas kilala sa palayaw na Ahua. Mabilis na nagkasundo sina Ahua at Agwang at matapos ang 2 buwang panliligaw, napagdesisyonan ng parehong pamilya na ituloy ang kasal. Sa gabi ng kasal, sinabi ni Xu Jinhee sa mag-asawa na hindi pa panahon na magtalik ang mag-asawa, kaya walang nangyari sa gabing yun. Para kay Ahua, yon ang huling tahimik na gabi ng kanyang buhay. Kinabukasan, ipinadala ni Xu Jinhee si Agwang sa Singapore upang magtrabaho. Isang biyahe na tatagal ng 3 taon.
at halos wala na itong pagkakataong makauwi sa kanyang asawa. Dito na lumantad ang tunay na intensyon ni Shu Jinhee. Sa gabing umalis si Agwang, pumasok si Shu Jinhee sa higaan ni Ahwa at walang ahwang kinuha ang pagkabirhen nito. Walang tigil ang paglaban ni Ahwa, ngunit tinakot siya ni Shu Jinhee. Kung hindi siya susunod, marami siyang paraan upang pahirapan ng dalaga at ang pamilya nito. Sa labis na takot, wala nang nagawa si Ahwa kundi sumuko. Pagkatapos nito, tila pinaburan at pinalayaw ni Shu Jinhee ang kanyang manukang. Binigyan niya ito ng malalaking halaga ng pera at madalas pa silang maglakbay sa Sabah, Thailand at Taiwan. Dinala pa niya si Ahwa sa Singapore upang bisitahin ang asawa nito. Ngunit may isang kakaibang bagay. Paulit-ulit na inaayos ni Shu Jinhee na magpatato si Ahwa sa Singapore. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon si Ahwa ng 6 na tato. Isang alakdan, espada, ahas, Buddha, bungo at isang katawan ng drakon. Ipinaliwanag ni Shu Jinhee na ang mga tato raw na ito ay pananggal laban sa masasamang espiritu at na walang demonyo o masamang puwersa ang makakapinsala sa kanya. Sa loob ng 3 taon, pinabayaan ni Shu Jinhee ang kanyang 2 asawa at gabi-gabing kay Ahwa siya natutulog. Hindi malinaw kung anong uri ng mga gamot o substansya ang ibinibigay niya sa kanyang mga asawa. Ngunit tila wala silang pakialam sa relasyong namamagitan ng kina Shu Jinhee at Ahwa. Sa panahong yun, nanganak si Ahwa ng isang sanggol na babae. Paulit-ulit siyang tinakot ni Shu Jinhee na huwag ipaalam kanino man ang tungkol sa bata o sa mga tato na inilagay sa kanyang katawan. Noong May 14, 1991, gaya ng nakasanayan, dinalaw ni Chin Sin Sui ang kalagayan ni Ahwa. Sa araw na yon, walang tao sa ritual altar at wala rin si Shu Jinhee. Dahil sa matinding bigat ng lihim at takot na matagal niyang kinimkim, hindi na nakatiis si Ahwa at lumuhang isinalaysay sa kanyang ina ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 3 taon. Lubos na nasaktan at nagkalit ang ina at agad niyang ipinagbigay alam sa kanyang asawa ang nangyari. Napagpasyahan ng mag-asawa na akitin si Shu Jinhee papuntang Selangor at pagkatapos ay tinipon ang mga kamag-anak at kaibigan. Nang dumating si Shu Jinhee, pinalibutan siya ng galit na mga tao at pinagbubugbog. Dahil wala siyang panlaban, napilitan siyang tumakas sa likurang pintuan. Pinanatili ng mag-asawang Wu si Ahwa sa kanilang tahanan upang hindi na ito muling makuha ni Shu Jinhee. Pansamantalang humupa ang tensyon at doon na naitanong ang tanong na bumabagabag sa lahat. Sino ang tunay na ama ng bata? Nag-alinlangan si Ahwa at marahang nagsabi na hindi niya alam. Ngunit dahil sa kasuklam-suklam na ginawa ni Shu Jinhee, halos lahat ay naghinalang siya ang ama ng bata. Lalong nag-alab ang galit ng mag-asawang Wu at pinagsisihan ng ina na ipinakasal niya ang kanyang anak sa pamilya ni Shu Jinhee. Matapos ayusin ang pananatili ng kanilang anak sa bahay, umalis ang mag-asawa upang magtrabaho. Ngunit pagbalik nila, laking gulat nila. Wala na si Ahwa. Sa takot na baka muling napahamak ang kanilang anak sa kamay ni Shu Jinhee, agad silang lumapit sa media at nagsagawa ng press conference. Sa harap ng publiko, si Wu Xinfa 46 at Chen Xinyu 39 ay tinuligsa ang mga krimen ni Shu Jinhee at humingi ng tulong upang mahanap ang kanilang nawawalang anak. Agad na naging mainit na balita ang press conference. Nang marinig ng publiko ang sinapit ni Ahwa, nag-alap ang galit at awa ng lahat. Tinuligsa ng sambayanan ang malahayop na gawain ni Shu Jinhee. Ang istorya ng biyanan na naging asawa ay lumabas sa unang pahina ng mga pahayagan. Marahil dahil sa malawakang coverage ng media, natakot ang taong nagdala kay Ahwa. Kinaumagahan din yun na bumalik si Ahwa sa kanilang tahanan, tila wala sa sarili. Agad siyang tinanong ng kanyang ina kung saan siya nagpunta. Malabo ang sagot ni Ahwa. Sinabi niyang sumakay siya sa isang berdeng sasakyan. Nang tanungin kung sino ang kasama niya, ang sagot niya ay isang taong mula sa gobyerno.
Dahil sa tila wala sa wisyo na kalagayan ng kanilang anak, naniwala ang mag-asawa na ginamitan siya ni Xu Jinhee ng salamangka. Napagpasyahan nilang hintayin muna siyang malinawan ng isip bago muling magtanong. Ngunit nang tuluyang magising si Ahwa, wala na siyang anumang alaala sa nangyari noong araw na yun. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Akwang na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Nang malaman ni Ahwa na nakauwi na ang kanyang asawa, agad niya itong tinawagan. Humihingi ng pera upang ipatanggal ang kanyang mga tattoo. Makalipas ng ilang araw, pumayag si Akwang ngunit may kondisyon. Huwag idemanda ang kanyang pamilya. Noong June 20, 1991, bandang alas 11 ng umaga, nagtungo si Ahwa at ang kanyang ama sa isang gasolinahan sa Selangor para sa isang pagkikita. Pagdating nila, nakita nila si Akwang at isang babae na nakaupo sa loob ng sasakyan. Lumapit si Wu Xinfa at kumakatok sa bintana. Bigla, ilang malalaking lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Sa pilitang isinakay ang mag-ama sa likurang upuan at dinala sila sa Seremban City Police Station. Ayon sa pulisya, sangkot umano sila sa isang kaso ng pangingikil. Matapos ma-detain ng 24 na oras, saka pa lamang sila pinalaya. Galit na galit si Wu Xinfa matapos makalabas ng presinto. Maliwanag na humihingi lamang sila ng danyos. Ngunit paano ito naging pangingikil? Si Ahwa ay puno ng hinanakit at galit. Noon pa man ay pumayag na siyang huwag magsampa ng kaso bilang paggalang sa relasyon ng buong pamilya. Ngunit ngayon, nauna pa silang kasuhan ng kabilang panig. Sa puntong yun, hindi na kinaya ni Ahwa ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, sa edad na 18, formal nang nagsampa ng reklamo si Ahwa sa pulisya. Inakusahan niya ang anak ni Xu Jinhee na si Akwang sa pagpapakasal sa kanya noong siya ay 15 anyos pa lamang at ang kanyang biyanan na si Xu Jinhee sa sapilitang pang-aabuso sa loob ng 3 taon na humantong sa pagsilang ng isang sanggol na babae. Noong June 24, 1991, inaresto ng pulisya ang 49 years old na si Xu Jinhee para sa investigasyon. Kinuha rin ang mga sample ng dugo mula kay Ahwa sa kanyang anak at kay Xu Jinhee upang isailalim sa pagsusuri at matukoy ang kanilang ugnayang dugo. Samantala, nagsampa rin ng kasong pangingikil ang pamilyang Xu laban sa pamilyang Wu, habang kaso naman ng pananakit ang isinampa ng pamilya Wu. Dahil dito, lalo pang naging masalimuot ang 2 kaso. Dahil sa bigat ng usapin, nagpasya ang Seremban City Police na sabay na imbestigahan ng 2 kaso. Noong unang bahagi ng dekada 90, ang DNA testing ay itinuturing pa lamang na mataas na teknolohiya at wala pang kakayahan ng Malaysia na magsagawa nito sa panahong yun. Kaya naman, kinailangang ipadala sa Singapore ang mga blood sample para sa pagsusuri. Ngunit bago pa man dumating ang resulta, natapos na ang panahon ng detensyon ni Xu Jinhee. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya, pinayagan ng pulisya si Xu Jinhee na makapagpiyansa ng 10,000 ringgit o humigit kumulang 145,000 pesos sa kasalukuyan at maghintay ng karagdagang investigasyon sa labas ng korte. Matapos makalaya, agad ay pinakonvert ni Xu Jinhee sa Islam ang kanyang pamilya, ang kanyang 2 asawa, 3 anak na lalaki at maging ang kanyang batang apo, bilang paraan upang makaiwas sa mas mabigat na pananagutang likal. Sa Malaysia, magkahiwalay ang civil court at religious court at mas makaanong parusa sa ilalim ng religious court. Dahil dito, malinaw na pinakamainam na hakbang ito para kay Xu Jinhee sa panahong yun. Kalaunan, binisita ng mga reporters ang religious department ng Negeri Sembilan at kinumpirma ng kalihim ng ahensya na tunay ngang naganap ang conversion. Pati ang anak ni Ahwa ay na-convert din na may pahintulot ng kanyang ama. Nakuha pa ng mga reporters ang mga Islamic names ng 7 miyembro ng pamilyang Xu. Natural, ang pinakahihintay ng publiko ay ang resulta ng DNA test kung sino nga ba ang tunay na ama ng anak ni Ahwa. Ngunit dito nagsimula ang nakakapagtakang bahagi ng kaso. Ipinilit ng hepe ng Seremban City Police Station na si Mr. Halim na naipadala na ang mga blood sample sa Singapore. Subalit noong July 4,
Si Dr. Cho Tuji, Deputy Director ng isang genetic testing laboratory ay nagsabi na wala silang natanggap na kahit anong sample. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung naipadala nga pa ang mga dugo sa Singapore o hindi. Pagsapit ng September 7, 1991, natapos ang piyansa ni Shu Jinhee, ngunit wala pa ring resulta ng DNA test. Dahil dito, ganap siyang pinalaya. Marami ang nakadama ng matinding kawalan ng hustisya para kay Ahwa at may mga naniniwalang nakipagsabuatan si Shu Jinhee sa ilang pulis at sadyang hindi ipinadala ang mga sample sa Singapore. Noong March 9, 1992, sa wakas ay pinayagan si Ahwa na magsagawa ng sariling blood test investigation sa labas ng saklaw ng pulisya. Makalipas ang isang buwan, matagumpay niyang nakuha ang mga blood sample mula kina Shu Jinhee, Agwang at sa kanyang anak, at ang mga ito ay ipinadala sa Singapore. September 22, 1992, matapos ang isang taon na 3 buwang paghihintay, lumabas na rin sa wakas ang inaabangang resulta ng DNA test. Sa loob ng hukuman, opisyal na ipinahayag ng hukom, napatunayan na ang Maotian sorcerer na si Shu Jinhee ay nakipagtalik sa kanyang manugang na si Ahwa at ang tunay na ama ng anak ni Ahwa ay walang iba kundi si Shu Jinhee. Agad na umugong ang bulungan sa loob ng silid hukuman matapos ang pahayag na ito. Gayunpaman, nagsumiti ang abogado ni Shu Jinhee ng isang medical report na nagsasabing matagal na umunong impotent si Shu Jinhee. Bilang tugon, nakahanap ang abogado ni Ahwa ng isang saksi na nagpatunay na sa mismong taon na isinilang ang anak ni Ahwa ay nagkaanak din si Shu Jinhee ng isang lalaki sa isang batang concubine. Dahil dito, napatunayan na may kakayahan pa rin siyang magkaanak at hindi siya impotent. Sa huli, pinagbigyan ng korte ang kahilingan ni Ahwa para sa diborsyo at inutusan si Agwang na magbayad ng 60,000 ringgit o mahigit 870,000 pesos sa kasalukuyan bilang danyos. Ngunit ang mas ikinababahala ng publiko ay kung magagamit ba ang DNA test bilang ebidensya upang kasuhan si Shu Jinhee ng panghahalay. Noong February 20, 1995, bandang 9:09 ng umaga, natagpo ang patay si Shu Jinhee ng kanyang pamilya sa dining area ng kanilang bahay suot ang pulang kasuotan. Ayon sa pulisya, namatay si Shu Jinhee sa pagitan ng 1:00 at 2:00 ng madaling araw habang natutulog ang buong pamilya. Ang kamatayan ni Shu Jinhee ay muling nagpasiklab ng sari-saring haka-haka kaugnay ng kasong ito. Naniniwala ang ama ni Ahwa na tinapos ni Shu Jinhee ang sarili niyang buhay dahil sa takot sa parusang naghihintay sa kanya. May mga nagsasabing bago siya mamatay, dumano si Shu Jinhee ng malaking pagkatalo sa sukal sa Jinting Casino. At dahil sa sunod-sunod na demanda at patong-patong na utang, tuluyan siyang naitulak sa sukdulan. Samantala, ang kanyang mga disipulo ay naniniwalang sarili niyang kasalanan ng kanyang sinapit. Ayon sa kanila, nagtanim siya ng munting demonyo at sa huli ay siya rin ang nilamon nito. May mga balitang bago siya pumanaw, nag-iwan umano si Shu Jinhee ng ilang lihim pamamaalam na nakasulat sa wikang Chino, kung saan nakiusap siya sa mga otoridad panrelihiyon na alagaan ng kanyang pamilya at nagmakaawang linisin ang kanyang pangalan sa mata ng mundo. Pagkatapos ng kamatayan ni Shu Jinhee noong March 13, muling nagtipo ng hukuman at inanunsyo ng prosekusyon na may pahintulot na sila mula sa tanggapan ng taga-usig ng Nigiri Simbilan upang bawiin ang lahat ng kaso laban kay Shu Jinhee. Dahil dito, ang pagkakakilanlan ng tunay na ama ng anak ni Ahwa ay mananatiling isang misteryo magpakailanman. Bagamat pinatunayan ng DNA report na si Shu Jinhee ang ama ng anak ni Ahwa, ang pagbawi ng kaso ay nangangahulugang hindi na maaaring maglapas ng pinal na hatol ang korte. Dahil dito, ang legal na tanong kung ang 5 taong gulang na bata ay anak ni Shu Jinhee o ni Agwang ay hindi na kailanman tuluyang mapapatunayan sa mata ng batas. At sa gayon, formal nang nagsara ang kasong insist sa pagitan ng biyanan at manukang. Isang kasong nag-iwan ng malalim na sugat at maraming tanong. Tungkol naman kay Ahwa, tumindig siya at muling pumangon.
Nagsimula siya ng panibagong buhay at sa kasalukuyan ay nagmamay-ari na siya ng isang beauty salon at namumuhay kasama ang isang masaya at maayos na pamilya. Isang buhay na patunay sa kasabihang ang mabuting gawa ay ginagantihan ng mabuti at ang masama ay may kaparusahan. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!